when they're pulling up an objective, nandiyan kasi yung inventory. Kumbaga, laging may checklist. Yeah. Yung ano, ewan ko ba kung may shot sa kanila yun na, slow push, ganito, ganyan. Feel ko yun yung, yun yung kailangan tapatan ng Smart Omega na whenever something is happening on the map, lalo kapag objective, Yes. you have to keep up with this checklist ng Blacklist International. Yes, mag-ingat na talaga at i-check ang minimap. Kumbaga, maging aware talaga sa mga pwedeng Check your recall. panggalingan. Check your recall. Lahat ng mga pwede. So, interesting ito kung unahin mo ng blacklist ang backshot, perhaps, or kung ano mang posible nilang maging option dito. Pero, nabarit. Wow. Ay. open pa rin naman pala. Ito, kanina, pinakita niya na sa atin, yung kanyang talagang mga test na pinagwa-warm up na Star Shatters. Okay, sabi ni Yue, guys. Ito na yung seryoso na. Ay! Okay. Question number 1. Alam kong may mga tanong sa utak natin. Question number 1, jungle ba to? kasi nga no, nung game 1, nasasabi natin na blacklist draft ba to? Itong game number 2, ang Ito ba tanong ulit? din natin, blacklist draft ba to? Kasi kapag chinecklist mo, by the way, shoutout kay 1-1, ayan. Ay, Correspondent ng Smart Omega. shoutout Anyway, kay Seiya. going back, kapag chinecklist mo yung lineup ng Smart Omega, dalawang heroes pa lang naman yung nagpapakita, pero already you are setting up for a fighter gold lane here with the Ruby on the gold and then possibly the Nathan on the jungle. Naku. Now, Blacklist International, ang danger dito nito sa ginagawa ng Smart Omega, sure ako sa dami-daming scrims na dinaanan ng Blacklist International, alam nila yung weakness ng Nathan jungle. Yun nga no? Tsaka kumbaga, kung babalikan natin yung ilan sa mga generations din, yung mga ube strategy na dating kanila, ginagawa din sa kanila. So, alam nila kung paano yung solusyon sa mga ganong klaseng action na para sa kanila. Pero ngayon, It rhymes. speaking of action, carry ang kanilang kukunin. Nako, eto na ang carry ni Oheb. Actually, parang kapansin-pansin sa mga carry recently, no, na sila yung super on point ng positioning palagi na ang Yeah. hirap bigyan at patayin kapag Yeah. sila yung may hawak. Ayun na, binalik Pero na. ito may binabalik. Ito na yung stats. Yun, Ling. 29 times played. Okay. Barats? Hindi pa rin. Hindi mo pa rin pwede sabihin Barats jungle. Pwedeng i-XP XP, yan. Gold Ruby. Pero alam mo yung pinik dito ng Blacklist International, they already got the best marksman to deal with the Ruby. Lalo yung nakaka-bad trip na tank carry talaga na either naka-common emblem or naka-fighter emblem. Kasi he can lane against the carry. Kahit sabihin natin kaya siyang i-out-sustain ng Ruby, pero yung damage, yung zoning, and yung mobility, kaya mo kasing i-kite yung isang Ruby. So hindi ganun din kaganda if pipilitin ng Smart Omega na i-gold lane nitong Ruby. So Blacklist International, they're prepping up pretty well when it comes to this Nathan jungle of Smart Omega. Yeah, and recently kasi umaangat na rin yung mga naka-Brave Smite na carry, no? Tapos, wala na tayo nakikita masyado ng mga tank carry. Bumondo lang sila dito ng Thunder's Belt, tapos more on physical damage na kagad. So, I think yun yung mga pwedeng maging i-considera ng Blacklist International. Yeah. Pero ngayon ay ban na muli itong backsha. Same with Rafaela. Naramdaman din kasi ng Blacklist na parang ang hirap pala pag Ang hirap pag binibasic tayo, boss eh. Oo nga, mahirap pag may Rafaela. Grabe yung naging alalay kanina ni Doc. Parang talagang nagamot at naalalayan yung mga kasama niya dito sa side ng Smart Omega. Though naging struggle din yung isa siya sa mga pinakamadaling maabot at sa access at binibigyan ng side ng Smart Omega kanina. Pero right now, Interesting. wala na ang parang mga supposedly magiging go-to picks ngayon, both ni Sensuya at ni Edward. So, mukhang nalilimitahan na rin kahit papano, pero hindi kasi mauubos yung mga pwede nating i-expect na heroes from both of these Yeah. players. I like this Arlot ban mula sa Smart Omega. It doesn't telegraph anything that much, but it might give an idea to where the Barats is going. Kasi Heroology if is you my are a craft. Barats Ziggy XP is lane, my hindi ganun name. kasama yung Arlot matchup. So baka kinokonsidera nila na talagang i-jungle itong Barats and then maybe potentially put Ruby on the XP, which just means na may roam potential pa itong Smart Omega. So I really like this Diggy ban coming out from Blacklist International. It protects the Minotaur. And now, with the Pakito pick, I think Rome, Ruby na to, So XP, long as I can XP breathe, Pakito, my unless fight goes jungle on. Pakito. Oy. Ay, wait Parang may naisip ako total generations na rin ang pinag-uusapan natin. Kung lumabas ang Edward Balboa, baka lumabas din yung Edward Salon. suffers. Ayan na nga, Ayan na. Edward Salon, Ayan ladies and na. gentlemen. Sabi niya, tino-throwback niyo ako The Edward Salon. Season 7. Benedetta ni Edward.
Okay. No introduction needed. Nako. Yun na yun. Alam nyo na yun. Parang medyo target lock ngayon etong si Edward kapag kami naging team fight na tayo mamaya. Wow. Ganda ng matchups niya, no? Ruby, X-Up, Barats, Pakito, all three of them, they do well, pero hindi mo kayang pigilan essentially yung Benedetta pag nag-cut. Pwede mong sundan if you're the Pakito, pero sasayangin mo lang din yung capability mo na mag-clear ng mga minion waves. So I think that's gonna be an issue for Smart Omega. However, it's gonna change with the last pick. Adventure starts here. Oh! Ay, wait. Wow. Debut pick. Ay, magtatanong na naman tayo. Na, Kaninong draft to? oo nga eh, no? Pero, Okay, guys. Okay. Guys, mid Barats, Gold, Ruby, Jungle Nathan. wow. Eto na yan. Huling nakita natin yung Barats mid sa MDL pa. I'm not sure. Nakalimutan ko na kung sinong team Yeah. ang gumamit nun. Ah, Pero it makes sense eh. To give you a history lesson, naalala ko panahon pa namin to sa NXPE. Yung team nila Cadenza, nila MP The King, they keep on running Selena Barats mid lane. Oh. I think ito yung throwback na ginagawa ng Smart Omega. Barats does work in the mid lane kasi you get the 4 and then you threaten the Daytona's welcome on the objectives or the first turtles. And the thing is, it's unstoppable in the mid lane. Like, wala kang pwedeng itapat dyan na mas mabilis mag-clear. Well, to be fair, pwede ka makapabilisan ng clear. Pero essentially, hindi mo kaya pigilan yung level 4 ng Barats. Ay, grabe. Parang ano to? Parang isa na naman ba tong form ng stud mo, Retrico? Pwede. Parang Oo, pwede. meron Well, siyang- ano to? Bobby Trick strat. Ay, Stan mo, Retrico. And yun nga ang ating aabangan para sa paparating na game number 2. Blacklist International and Smart Omega. Nangangailangan ng mga puntos ang dalawang kupunan na ito. Pero ano nga ba ang aasahan natin sa first part? I would say medyo kalmado for both sides. Mas maganda lang siguro dito yung magiging rotation sa Smart Omega kasi mas aggressive by nature, by virtue yung kanilang tank support. Ang kunot ng Aray. Barats. Oo nga eh. sinasalo lang yung mga star shot. Interesting to, naka-Festival of Blood yung Barats. Usually makikita natin naka-Wilderness Blessing kapag nanggagaling sa mid, pero he does want to go for the sustain and mostly just the HP items para matulungan sila dito. Kasi may ano din naman eh, may blessing eh mula doon sa bulaklak na dala-dala ni Florid. Yung flower of power. Yep. Di ko alam kung yun yung tawag doon. Uy! Ay! Nabaril yung green! Oh my goodness! Si Dew, yung Oh, yun do. Si Dew. Sakit sa pakiramdam na baril yung green. Ano pa yun? Alam mo yung pag-jungler kapag nakikita mo, sakit sa pakiramdam eh. Nararamdaman mo talaga, no? Marksman Pero, Barangay. Sympathy pains yun eh. Oh. pero kailangan mag-move on dito ni H2O. Kailangan niyang humanap ng way para makaangat dito sa laban na ito. Blacklist International, ibang classic performance ang pinamalas nila nung game number 1. Pero ngayon sila naman ang nagiging agresibo. Oo. Paano ka ba naman hindi magiging agresibo, di ba? Naka-barats ka na mid lane. Kaya Oo. kita-kita naman si Exert mo, nagsisticker. Mamaya, feeling ko nga, ililipat yung bulaklak dito kay H2 eh, para may Pwede. motivation eh. Pwede nga naman talaga. Pero ngayon, ilang segundo lang ay ma-open na yung unang malaking objective ng ating game. Ayun na. Which is the first turtle. Jome et... Pero may Barats, galit na galit. O, lagay rito. Oh, ngay. Op. Oo. Ayun na yung so-called teamwork and the smart missile expert. Oh, ginamit na. Alito final blow. Mukhang mapupunta naman kina Sensui, ang Tinitigan turtle. lang. Tinitigan. Tinitigan lang ni Exhort. Oh, Ayun! Haji! Pero pinasok pala doon ni Haji. H2 mapipetrify Oh, no. pa. Edward secures the first blood. Wait. Maksyon agad ang ating nakikita. Napagamit ni Haji ng entropy dito si Nathan. The idea was, okay, ang ginusto mangyari ng Omega, Exhort, do the blacklist strategy na pwersay mo mag-retrip pa rin sa turtle, pakita ka pa rin no matter what. Yeah. Ang ginawa ni Haji, alam nila hindi ko contest yung Nathan. Kasi nga, alam nila tong Nathan jungle na to. Pinuntahan ni Haji yung Nathan sa may purple buff niya. And nung nakita nila nag-entropy, doon na lumabas yung ghost signal na Blacklist International na, guys, boys, walang pantakas. And sige, kung babalikan natin yung history, last week, nung laban ng Blacklist International is Milana Evos, ginamit din nila ito as jungler. And yung mga tagpo na gamit nila itong jungler na to, Oriota. yung Nathan, ang bagal nila, hindi sila sumasabi sa mga objectives. And yun yung aasahan natin para sa Smart Omega. Pero kasi lumalaki na bigla. Imagine mo, 3 minutes pa lang, 1.1k gold na kagad ang hawak, nakalamangan ng Blacklist. Tsaka ang sakit sa pakiramdam nito, imagine mo Nathan ka, yung nag-i-invade sa jungle mo, Fredrin, ang laking pader niyan. Tapos, hindi nga kayo aabot sa retry battle kasi ang ginagawa lang ng Blacklist International, binabaril ni Yue yung mga green.
Ang hirap nun ha. Yung pagka nakukuhaan ka ng green, kasi nadidelay ka na, tapos kailangan mo pang humanap ng way kung saan ka maghahanap ng farm. Kasi hindi ka naman ganun kalaki Yeah. yung experience na makukuha mo kapag tumambay ka dyan sa, sa mga minions na Parang yun eh. kailangan talaga ng alalay na ngayon, pero napakagandang entropy out. Hindi naman siya nahuli ng Minion Fury. Mag-go for the counter Haji. engage na nga ba dito ang Smart Omega dahil medyo low on HP na yung ibang mga miyembro. Naatak pa na nga yung offended. Si Joe makakakuha doon ng kill on to Haji. Si Sensui na yata ang gustong isunod. Pero yung Blazers Rat, hindi na Umabot. ibagsak. Double kill para dito kay Joe, pero pinawian din ni Oheb. Grabe yung outplay. Outplay after outplays ang ating nakita doon. Pero open ang second. They're gonna try rushing. Turtle ang ating game. Nirurush na nga ata itong H2O. Ginamit na yung kanyang entropy. So, makukuha na nga nila. That's the thing about Nathan. Even if madelay siya, if you give him enough space, ang bilis lang nung recovery kasi napakabilis lang din niya mag-farm, and also yung damage output, yung scaling niyan, I would say it's better than most of the heroes. Medyo linear siya pero mas konting mas curved Yeah. yung kanyang development dito, no. Talagang mas mabilis siya mag-scale compared to most of the marksman jungle. And nakita yun, naramdaman ng Blacklist International kanina yun. Tinayuan lang nila saglit yung Nathan. Actually hindi nga nag-focus si H2 na patayin yung Fredrin, pero nakita nila yung damage output na kaya ng isang Nathan, lalo kapag may hawak na orange buff. Ayun na, Feather of Heaven available na rin para dito kay H2O. Unti-unti na siya nakakapag-invest na makakakailanganin niya para ma-take down itong mga makukunat na heroes ng Blacklist International. Oh, parang ang laking bagay ngayon na nasasamahan na siya. Ang laking struggle din naman kasi talaga considering na ikaw ay isang marksman jungler at sobrang... Actually, hanggang ngayon nakikita naman natin may 2-level gap na nag-e-exist sa pagitan ni Sensui and ni H2. So, hindi pa naman siya sobrang nakakahabol talaga in terms of that. Parang ang laking bagay kapag ka may alalay ka dapat ngayon na talagang sa inyo or sa kanya at least nagre-revolve kasi yung parang idea nung lineup nila kasi sobrang lahat naka-tailor na gusto sang maalalayan or masuportahan sa mga team fights. Pero ngayon, napapag-isa si Jome na palilibutan ng mga miyembro ng Blacklist International. Nakakakuha ba ng hatak dito? Hindi naman itinuloy. At nadepensahan din yung kagustuhang mag-push doon sa baba. May maliit, guys. May maliit. Parang yun yung yun yung nagiging nagiging sugal dito para sa Smart Omega. Kasi kapag naglagay ka ng mid barrats, nauubusan ng minions yan eh. So kailangan mong ma-maintain yung big guy na passive boom. Tsaka kailangan iwan yung mid lane para solo farm dito si H2 on the Nathan. Kasi ang kinaganda naman sa isang Nathan, di mo naman kailangan yung level, kailangan mo yung gold. And ang ganda rin ginagawa ng H2 rito, nagbibilang silang heroes. May nagpakita may bottom lane. Immediate take on the purple buff, hindi siya aabutan ni Edward. That is such a nice play from H2. Oh, napapaliit yung kalamangan at hindi parang nararamdaman kung ikaw lang inasa Smart Omega. So, siguro ito rin naman yung gugustuhin nila at this point. Medyo mag-ingat-ingat lang muna. Pero ngayon, paano ka mag-iingat? Kinuha ka na agad-agad. Tinalunan with the Minion Fury. Sabay kinuhusan ang Electro Final Blow. Sensui will take down H2O. And mukhang ang turtle na ito ay itutuloy na lang ng Blacklist. Pero nagpaparamdam pa rin naman sina Exort. At gusto yata na kahit paano ilaban. Detonas welcome. Nag-charge. Pero hindi makakakuha ng kahit sino. Joe, papasok na rin. Makakakuha ba ng hatak? Will I'm offended? Masakit-sakit yata yung damage na nagmumula kay Sensui. At mukhang makakasagin pa na retry. Hindi nga retry. Sinuntok lang bigla si Ryota. At gusto na yata ang dumis engage ng Smart Omega. Pero naiwasan din ni Jome yung Star Shatter ng Novaria. Grabe. Sabi na, nung panahon nyo, ngayon panahon nyo, makrohan. Nung panahon namin, microhan. Yeah, harapan lang eh. Nakakita natin eh. May mga pag-juggle na ginagawa dito ang Smart Omega. Kasi yung henerasyon nila, dun sila sanay eh. Dun sila magaling eh. And itong Blacklist International, alam natin na dumaan na rin sa napakaraming pagsubok itong kupunan na ito. Kaya talaga masasabi natin yung tibay nito. Hindi siya tamaan ng pangkasin. Oo. Grabe, sobrang tapang nito. Okay. Ito rin matapang eh. Ay, ito rin eh. Speaking of tapang, Edward, level 9 na siya dito. Actually, si Ryota rin naman is level 9 na. Pero may kita nating gap dito, yung gold na napapalaki pa unti-unti ng Blacklist International. Tuloy-tuloy pa nga yung pag-agaw ni Sensui dun sa mga greens eh. Yeah. Although nasa sacrifice dito yung yung farm for the side of Smart Omega. At the very least, nag-scale up dito si H2. There's a Detonas welcome on Sensui here. Half HP para sa may top lane. Patay kagad si Joe. Yep. Wow! Uy, Ryota go! Gusto yata makakuha rin ng bawi. Napakarami rin na stun. Pero makakatakas pa si Oheb. Nandun na rin si H2. Sinalubong talaga siya. At ngayon naman si Sensui ay medyo nasa gitna. Hindi na rin makakatakas. Pero inuunti-unti. At ngayon nakakuha ng bawi ang Omega.
Wow, ang ganda ng pasok doon ng Smart Omega. May mga pag-bait na nangyari. Oh, pero Aray, aray. masakit masakit. Oo, masakit. Yung mga star shotters entropy na yun, may entropy din para dito kay H2O. Pwede silang bumasag ng Torre, pero sabi, hindi na kailangan. Hindi, pinutin natin. Unahin na natin. Wala silang minions. Almost got the kill on Haji too. Yeah. Uy, teka si Yue, hindi pa yata tapos eh. Microin mo, Edward, microin mo. Edward, Oh, oh, Edward. oh, Oy! Si Edward! Edward! Edward. Masasalo ba? Masasalo ba? Uy, Oy, teka, referee, medyo nararamdaman referee. yun. Wow! Uncle Breaker play! Pero di pa tapos dito ang Smart Omega. Makakakuha din ang kill. Uulitin natin. Sabi sa inyo, panahon nyo ngayon, makruhan. Panahon namin dati, microhan. Oh my God! Smart Omega, ladies and gentlemen. Pero dahil sa napakaraming nangyari na yon, unang Lord ng laban na ito ay makukuha ng Blacklist. Pero nakikita na natin yung potential ng lineup ng Smart Omega. Yes, tinatry depensahan ito ngayon ng Blacklist Look at the damage. International. Oh, Edward! Pero grabe yung entropy out lang na gagawin dito ni H2 matapos makapag-push. Parang yun na lang din ang gusto yata nila ngayon eh. Literal na mag-spasyo muna, gagawin o kukunin ni H2 yung mga objectives. Yeah. Pero ito yung objective na kailangan muna nilang depensahan kasi Blacklist, binigla talaga, sinecure ito eh. Ito yung usually tinatawag natin yung 4 protect 1 strategy. Talagang may isang hero lang na pinoprotektahan sa buong mapa. Although lagi namang ini-employ yun sa mga gold laner. Pero ito, special lang to. Special treatment Special. para kay H2. Sa'yo lahat ng farm, sa'yo lahat ng proteksyon. Kasi ang importante rito, maprotektahan nila yung Nathan dahil sobrang kate at sobrang taas ng damage output na H2 rito. And utility, halos lahat na dala-dala dito ng Smart Omega. Yung crowd control, yung heals, yung mga pokes na pwede manggalang dito sa ibang heroes. Talagang sineset pa nila ng magandang game yung Nathan. But the thing is, again, Blacklist International, in terms of the macro control, ay sila pa rin yung lumalamang pagdating sa objective. Oh, Jom! Uy! Di kang pamahatak doon ng I'm offended ni Jome. Pero balik lang. Uy! 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 Iba! Uy! Atoy R! Season 9 yun ah. Season 9. Ang dami season na. 9 yun ah. Ang dami Balik tayo natin season throw. 9. Balik tayo season Sensui. Oo, medyo marami yung throwback na nagaganap. Pero ngayon ay nararamdaman na yata ni Sensui yung damage. H nakaka-free hit lang pero napakarami Okay, he na gets out, nakakapunta he gets ni out. Rowan Fury. Meron pang kasunod na Likod! nakap. Pero sa likod si Ryota. Napakarami Oh, na Hep! susuntok. Oh, At Hep! naman, apat ang tumumba sa side ng Blacklist International. Oh no, simula na ba ang pagbawi ng Smart Omega rito? Oh, well, makikita natin for the next few minutes. Blacklist International, they are scaling with the carry and the Novaria. Magiging issue to para kay H2 mamaya-maya. Pero as of now, ine-enjoy ni H2 na siya yung hari ng game ngayon. Literal na pinaghaharian niya at parang pinagasisilbihan siya ngayon dito ng kanyang mga kakampi. Oo nga. Literal na kailangan talaga ma-secure nila this time. Completely different sa nung back siya. Oo. Siya ngayon yung Oh, bawal na bawal nakabot. Sabi sa'yo, season 8 eh. Oo nga, no? Wow! Kakaiba ito. At talagang nagto-throwback tayo eh. Napakarami ng mga generations na ating pinag-usapan. Even yung generational recalls ay nasama na rin. And this balance mula dito sa Smart Omega ay nagbibigay talaga ng hirap against Blacklist. I'm liking this build from Jom. Hindi niya hina-hybrid yung Ruby. Kasi the thing is, meron siyang damage na kapag naharapan niya yung heroes ng Blacklist International, they really have to be concerned about the DPS na magagaling kay Jom. Hindi ito yung pwede nilang baliwalay na parang, okay lang, sisi lang yan. Let's focus on the other heroes. Kasi kapag naghiwalay yung atensyon nila at sinubukan nilang hanapin si H2, little by little, Jom is gonna be able to wither down on the HPs of Blacklist International, especially with the Halberd pickup. Walang, hindi mo wala, pero halos lahat ng heal na manggagaling kay Minotaur ay manenegate ni Jom. At ngayon, katakot-takot kung paano ang magiging approach ng Blacklist International coming into this team fight. Kasi for sure, makikita or i-expect na natin ang mga gagawin ng Omega. Katakot-takot Uy, din yung lako, ano iba rin. ni Atoy R sa likod ha. Parang isa rin yun sa mga kinakailangan nilang isipin ng mabuti. Lalo pat magkakakitaan na naman yung dalawang XP dun sa Oh! taas. Oh, no. Pero na namang nagaganap na 1v1. 1v1. Pero sino nga ba ang mananaig dahil pinagpapatuloy yata. Pero di niya tatakbong i-risk, di niya palayo. i-risk. Oh my Hindi gosh. na. Hindi na muna lalaban ngayon si Edward. Grabe si Toy Armin. Kabisado niya yan. Pakito Benedetta, season 70. Sila din yun! Ayun Pakito Benny! Silang dalawa din yung nag-aarap ng mga panahon na yun. Si Mr. Consistent, tsaka si Rio. Wala pa siyang monogram nun eh. Ryota pa lang siya nun. Oo, parang season 9 nga ata siya nagkaroon ng Atoy R. Si Atoy R. But then again, nakikita natin ang Smart Omega ngayon, dinadaan na sa macro. Kung kanina, adapt kami sa micro, ay, ginagamit namin yung micro ngayon. Tingnan yung ginagawa. Macro play. Tingnan yung ginagawa ni Ryota.
binabox out niya. Si Haji. Literal, nilalagay niya ng boxing ring. Si Edward. pero nahanap. Petrify. Nahanap. Flicker out. Okay. Tamang ginamitan ng Detona's welcome ngayon. Itong si Haji. Hindi Reverse. na makakapag-set up. Pero nandoon yung Minor Flicker Fury. in. Umabot pa rin. May ultimate din na manggagaling kay Surin. Pero Oh! nandoon yung binagsak na Appraiser H2! Strat. At hindi H2! nakapag-cute Ay! damage H2! pa rin. At ang makakasecure ng Lord ay si Edward. Gamit ang Benedetta. Samantalang unti-unti na rin nakakahanap ng bawi ang Blacklist sa kanila. Oh my gosh, ang sakit na rin ng mga Star Shooter na wabagsak. Entropy out para dito sa Smart Omega. Pero paano ang pagdepensa ngayon ng kanilang kupunan? I mean, Blacklist International, they got the Lord. If they want to break the base here of Smart Omega, kailangan matalunan tong Nathan sa may loob ng base ng Smart Omega. But the issue is, ginamit nila yung Flicker para makontest nila yung Lord from the Nathan. He was forced to use an Entropy out. And again, Edward showing up on that Lord gets the last hit. They do win that objective, pero this is a problem for Blacklist International kasi mahirap. For Omega, napakadali na mag-defend. Especially with the Ruby, na pwedeng hilahin ng mga targets for Blacklist International. Oo nga, no? Parang pang-counter-engage talaga yung lineup na meron dito. Ang Smart Omega and Trophy, pwede niyang gamitin pang in or out. Pero sino nga ba ang tunay na maa-out dito sa laban na ito? 1.1k gold lead. They can't. Pero ngayon, ilalaban H2? nga ba nila? Lalim Mabilis yan, lang to. H2, ha? Lalim ni H2, ha? Oy, mare-reveal. Napakarami nakita Okay, with that Entropy. ultimate. Wow! Ay, nabawasan! At napakaraming na-petrify! Ay, long Pero binig. napakarami yatang nabili na oras Binig. doon kapalit ng kanyang buhay. Itatry pumush dito ng Blacklist pero still that's a casualty para sa kanila. Sabi ni Exort, ready na ako sa mature roles. Big guy ako eh. Wow! Grabe yun! Yung Petrify niya 0.1 second lang eh. Pag landing, nasa tiyan kagad ng Barats eh. Oo, sakto sa bunganga ng Barats. Oo, pag alam mo yung washing block. Wow! May sound effect. Wow! Pag landing niya, bibig kagad eh. Makikita natin talaga yung veterancy ng mga Yes. players mula dito sa Smart Omega yung nananaig ngayon. Sila ang tutulak. Kaya lang kasi napakalawak, Yep. napakaraming pang clear wave dito ng Blacklist International. Isipin mo, nasa malayo pa lang, binabaril-baril na ni Yue. Oo nga eh. Ubus-ubus kagad yung buhay. Napaka dami nating nakikita na, or actually napaka-onti na nakikita rin natin na Clash. nakikitang clash actually. Imagine mo, 16 minutes, 7-11. Yung ating score, no? And Oo. ganto natin, actually marami na nga yan eh. Parang- marami na nga mga Oo, kill sa na yan totoo eh. lang, marami na. Pero nakakatuwa kasi parang may bagong El Clasico. Oo nga eh. Oh. Bagong generation ng El Ah. Clasico. Ito pala yung sinasabi ko na El Clasico with the twist. Oo. Kasi ito yung twist na naibibigay ng Blacklist International Smart Omega dito sa laban na ito. Pero gusto kong i-highlight yung dalawang roamers natin, Haji at itong si Ribo. May mga pagkakaiba sila eh. Pero makikita mo rin na pagdating sa punto na kapag ipitan na, nailalabas nila yung fullest potential ng mga heroes na meron sila eh. Oh, Yeah. I mean, for the side of Smart Omega, it's a Florin. So, ang kailangan niyang trabaho dito is pindutin talaga yung ulti. Hasn't died yet kasi talaga nasa likod siya. Pero ang ganda rin kasi nung yung utility na binibigay ng isang Florin sa isang team fight. Actually, sobrang nakaka-bad trip yan. Yung bula, yung pag yung hindi bula. mo pinapansin, yung pag naputok ang kaya, nakakainis pa yung sound effects yan eh. Tuwing! Oh, yung bula, di ba? And AOE yun ha, kung kayo ay kumpulan, lahat kayo may stun, di ba? Yung pag hindi mo pinansin, ay may stun nga pala to, no? Di ba? Pero ngayon, sisimulan na ng Blacklist International itong sunod na lord ng ating game. May 1v1 with the great one sa may bottom lane. Oh, Kaso, naunang nakaalis si Edward. Yun nga, may mangyayari na naman ata. Nag-aabang si Edward dito ng tatawid. Habang medyo lumalayo Uy, na nagpakita muna. yung carry. Nagpakita yung carry. Blacklist carry ay nandun sa may bandang itaas. Pwedeng i-burst ito ng Smart Omega. Oh, Haji! Why do they Haji! go? Si Kaji yata ang gustong i-burst down this time. Minuan Fury na ikasan na Edward! din. Alam nila pero nandun sa likod si Edward. Mukhang sasaluhin niya ngayon si H2. At mga puli. Makukuha ni Haji yung panapos na hit taking down the jungler of Smart Omega. Oh no, si Ryota hinahabol pa. Hindi pa tapos dito ang pananalasa ng mga agents. Atoy R, kumakapit na lang doon sa may mga bato. Flicker ay gagamitin niya. Andun yung Star Shooter, pero malaking oras ang nababurn Yeah. para dito sa Smart Omega. Di ba tapos ang lord na to? Jump, si Jump! Si Joe pang isinunod. Oh, na-reset. Reset yung Lord, reset yung Lord. Alright. Pero tutunawin na ito ng Blacklist International Smart Omega. Uy. Kailangan nilang tibayan ngayon ang kanilang mga loob dahil 18-minute Lord na ang lalabas. Aabot si H2 pati si Jome for this Lord fight. Again, it's the same issue with the fight earlier. Walang flicker. Si Haji, he was forced to commit that flicker para makalayo siya doon sa engage na ginawa ng Smart Omega. And the question is,
magagamit na naman ba ng Blacklist International itong Lord? Kasi again, the issue for them, aside sa walang flicker, is may flicker din si Jome, Yeah. and you're out still up against an Nathan. Ito pa rin yung wave clear eh. May ano pa Yeah. din eh. May maibubugat talaga dito in terms of defense ang Smart Omega na ngayon ay masusubok pero masakit-sakit na. Sakit na po. Ang mga binabato dito ni Yue, mare-reveal pa yun ang silang ilaw. lahat. So ngayon, medyo may kaalaman sila. Ryota ngayon, nagamitan na rin ang Alexa Final Blow. Humampas na ang Lord sa gitna. Mukhang inuubos Sweep, ngayon ng sweep. Blacklist International yung mga inhibitor turrets. Pero todo depensa lang din sa Lord muna ang Smart Omega. And they will be successful Aray in ko. defending their base. Pero na-open up na eh. Na-expose na rin yung base. May Blood Wings kasi ano, may Blood Wings sa H2, so may added layer of shield Yeah. para pang protekta doon sa Star Shatter Poke na ginagawa ni Yue, and also may chance na ma-survive niya yung Petrify combo ni Edward. And yun yung kailangan nilang mataan eh. Ilang beses nang gumawa si Edward ng mga miracle plays sa history ng Blacklist International. Isa ba ito sa mga maisusulat? Pero Oy! hindi! Si Jomi na huling isa pero si Edward napakaganda rin yung H2 naging inside! pasok. Si H2 ngayon ay nakatakas naman with the entropy out. Oh, Pero si Sensui! Sensui Sensui! nandun pa rin naman. Sinasalo sila at hindi na ibagsak yung Appraiser's Wrath. Oh! Pero si Yue tatama yung Star Shatter. Taking down Joe -1 for Omega. At ngayon literal, ubos na ang inhibitor turrets ng Smart Omega. Oh no! Napakakatina ng damage ni Yue. Nagpatong-patong yung ano eh. Ano? Yung Yan ang ilaw. Impurage, yung Lightning Truncheon at si H2O ang tinatarget nila. Si Yue papasok na Aji! nila. Aji! Pumasok na naman si Aji doon. Oh! Pasukan sila Edward! And Edward once more with that follow-up takes down 2. At mukhang Blacklist International. Sila rin makaka 2-0. Pinag-uusapan natin